Gabi ng lagim. Si Mang Pedro ay isang matanda ng magsasaka na nakatira sa liblib na baryo sa gitna ng malawak na palayan. Sa buong buhay niya, nasanay na siyang gumising bago sumikat ang araw at umuwi pagkatapos ng paglubog nito. Ang lupa'y kabuhayan at tahanan niya, subalit, ang lahat ng ito ay nagbago nang magsimula ang mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa kanyang palayan, napansin niyang tila kakaiba ang paligid. Ang hangin ay malamig at mabigat, at may naririnig siyang mahihinang bulong, halos parang mga boses na dumadaan sa kanyang mga tainga. Binaliwala niya ito, iniisip na baka dulot lamang ng pagod o imahinasyon. Kinabukasan, habang sinisiyasat ang kanyang palayan, napansin niya ang kakaibang baka sa putik. Hindi ito bakas ng hayop o tao. Malalalim ang mga marka, at parang hinila ito ng matutulis na kuko. Pilit niya itong nilimot, ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalo pang dumarami ang baka sa lupa. Minsan, nararamdaman niyang may mga matang nakamasid sa kanya, kahit wala namang ibang tao sa paligid. Isang gabing maliwanag ang buwan, napilitan siyang mag-overtime sa pag-aani. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang tunog ng mga yabag. Mabagal, mabigat, at palapit ng palapit. Nang siya'y tumingin sa paligid, may nakita siyang aninong gumalaw sa pagitan ng mga tanim na palay. Sa sobrang takot, kinuha niya ang kanyang karit at tinakasan ang lugar. Pagdating sa kanyang bahay, hindi siya makatulog. Pilit niyang inuulit-ulit sa isipan ang nakita niya. Ngunit bago pa man siya makatulog, narinig niya ang kaluskos sa labas ng kanyang bintana. Nang sumilip siya, muntik na siyang mapasigaw. Nakatayo roon ang isang nilalang na payat, halos parang kalansay, na may mahahabang braso at bungangang puno ng matutulis na ngipin. Ang mga mata nito'y itim at naglalagablab. Bigla itong sumugod sa pintuan ng kubo. Sa sobrang takot, kumuha siya ng asin at bawang, iniwisik sa paligid ng bahay, tulad ng itinuro ng kanyang lola noong siya ay bata pa. Narinig niyang dumating pa ang dalawa pang nilalang, isang tikbalang na may ulo ng kabayo at isang kapre na naglalabas ng makapal na usok mula sa kanyang baga. Sinubukan nilang gibain ang pintuan ng bahay habang pinapalibutan ito ng usok. Ang bawat segundo ay parang isang siglo. Ang hangin sa loob ng bahay ay unti-unting nagiging mas mabigat, at ang dilim sa labas ay tila gumagapang papasok sa kanyang kaluluwa. Tumakbo siya papunta sa altar ng pamilya at taimtim na nagdasal, pinilit na huwag pansinin ang pagyanig ng kanyang kubo mula sa pag-atake ng mga nilalang. Sa gitna ng kaguluhan, biglang sumilay ang unang liwanag ng araw. Ang mga nilalang ay napaatras, ang kanilang mga anyo ay natunaw sa usok at dilim. Ang mga bulong ay naglaho kasabay ng pagsikat ng araw, ngunit iniwan nito si Mang Pedro na nanginginig sa takot. Kinabukasan, iniwan ni Mang Pedro ang kanyang palayan. Wala siyang sinabing dahilan sa kanyang mga kapitbahay, pero ramdam niyang hindi naligtas ang lugar na yon. Binalaan niya ang ilan, ngunit pinagtawanan lamang siya. Subalit makalipas ang ilang linggo, nagsimulang magkwento ang ibang magsasaka tungkol sa naririnig nilang bulong sa hangin at nakikitang anino sa kanilang mga pananim. Ngayon, ang palayan ay iniwasan na ng mga tao. Sinabi nilang may kakaibang sumpa sa lugar na yon, isang presensyang naglalagi sa dilim, naghihintay ng bagong biktima. Ngunit si Mang Pedro, sa kanyang puso, alam niya ang katotohanan. Ang mga nilalang ay naroroon pa rin, nagmamasid, naghihintay ng tamang oras para muling sumalakay.